Ito naman ako signs na mature na ang isang tao. Eh, ibigay na yan. Ano, bilisan lang natin to. Isang mabilis lang mga kabarangay. Number 1. Ang mature na tao, ang emotionally mature, o tinatawag nating emotional maturity. Number 1, kapag mabilis siyang nakaka-cope sa mga changes. You cope well with change. May mga tao kasi na nakatingin pa rin sa nakaraan. Ayaw mag-upgrade, ayaw tanggapin ang pagbabago, ayaw tanggapin na nawala at naloko siya ng boyfriend, hindi pumapayag na mas magaling sa kanya yung office mate niya, may bago ng sistema. O, hindi lang sa relasyon to in general. No? Number 1, ang mature na tao, nakakapag-cope well at mabilis sa change. Tinatanggap ang pagbabago. Hindi bitter sa pagbabago. Maraming ganyan. Diba yung mga government offices naging issue dati? Matatanda na yung mga staff. Babaguhin na. Ayaw mag-computer. Ito, di ba? Ayaw nilang mag-upgrade. Gumamit ng nakasanayan na raw, ganyan. Pero kung mature kang tao, hindi mo mapipigil yung pagbabago. You will cope well. ASAP, di ba? Kasi kailangan ka ng tao at mas marami na sa relasyon naman, may pagbabago, kailangan mag-abroad ni boyfriend, pinahirapan pa si boyfriend. Blinakmail pa emotionally. Diyan ka na, may babae ka lang. Kung ano-ano pinagsasabi. Okay, kung mature kang tao, you cope well. Sige, kailangan mo magtrabahohan. I love you, you love me, Barney. Ha? Hindi, di ba? So, a person who is emotionally mature will not resist change. Okay? Dahil nasasabi yan lang, constant sa mundo pagbabago. Kung mabilis kang mag-cope dyan, mature ka na. Mismo na yan. Ayan. Ay dumating kang office mate, mas magaling sa'yo, okay lang yan dahil mature kang tao. Next. Ang mature na tao, concerned sa thoughts at feelings ng iba. Hindi selfish pagdating sa nararamdaman. Yun. Okay. You feel secure with yourself and are not jealous that your friends or yung ibang tao ay may kasamang ibang tao. Kasi mas kailangan niya rin ng ibang tropa. Kailangan niya ng makakasama. You give respect to other people. Okay, yung nararamdaman nila, iniisip mo, hindi lang sarili mo lagi ang mahalaga. Hindi ka lang me, myself, and I. Maraming ganyan, sarili lang ang iniisip. Okay? You care that you might be hurting someone's feelings. Dapat hindi ka ganon. Kung mature ka na, iintindihin mo ang mararamdaman ng ibang tao. Approve! Number 3, ito yung sinabi ni caller kanina. Pag mature na ang isang tao, tama siya, nakakapag-control na siya ng emotions. Halimbawa, kapag galit ka, hindi ka nag-curse or hindi ka nananakit physically or verbally kasi galit ka. Sinusumpa mo kasi galit ka, wag ganon. Kapag galit ka, kontrolin mo yung anger mo. Kasi kapag galit ka, kung ano-anong nabibitawan mo. Okay. Kung ano sasabi mo. In short, kapag mature kang tao, you can handle criticism. Kapag may sinabing masama sa'yo, ngitian mo lang, okay lang yan. Okay? Smile. Nakakapagpatawad ka kaagad. Hindi ka nag-hold ng mga grudges mo dyan o yung mga daladala kang sama ng loob. Nakaraan na yon, patawarin mo na. You can control your emotions. Same thing kapag sobrang saya mo. Ang mature na tao, kahit sobrang saya, hindi na out of control, hindi nangangako ng kung ano-ano kasi masaya. Di ba? So, huwag ka mangako, hindi kita iiwan. Huwag ka mangako ng, andito lang ako lagi. Kung sobrang saya mo lang, dahil baka dumating yung panahon, hindi mo naman kayang panindigan. Oh, gawin mo na lang. So, either way, masaya o sobrang lungkot, nakakapag-hold ka ng emosyon mo, mature ka na. Mismo. Kaya ma-caller na makukulit, okay lang sa akin, mature ka na. Okay? Number 4, kapag kaya mo nang solusyonan ng tama ang mga problema sa buhay mo, kapag nakakaharap ka ng mga challenges, hindi ka nagsa-self-pity. Jinggoy, hindi sarili ang may kasalanan. Tumawag nga uli. Dapat, ano ang magagawa mo sa problema mo? You are willing to find different solutions to address the challenges in your life. Kasi yung mga ibang tao, minsan, mali ang solusyon sa problema. Imo, inom, no offense iba, okay lang yan. Isang araw kang uminom, fine. Pero after that, solusyon na tayo. Huwag na tayo. Move on. Oo, solusyon ka na. Huwag na yung mga ganyang bagay. Tama na yung isang araw, isang oras. Problema mo, ang isang linggo iyak. Problema pa rin, di ba? Huwag solusyon, mali. Sabi nga sa klasik na kasabihan, hindi maitutuwid ng isang pagkakamali ang isa pang
Pagkakamali Chicken Joy. pa rin. Chicken Joy po. Isa pang Chicken Joy. Isa pa. Pang Chicken Joy. Okay? Isa pang pagkakamali. Yeah, responsable ka na, mature ka na. Para ano rin yan, walang, wag mong bigyan ng, tawag dito, yung problema mo, wag mong solusyonan ang problema pa rin. Diba? Yun yun. Okay. Next. Patong-patong yan. Okay, next. You rely yourself for your own care and have personal responsibility. Personal responsibility. Responsable ka na. Hindi mo na lagi kailangan ng advice pa ng ibang tao ng magulang mo. Kapag lagi ko sinasabi, pag nalilito, gumawa ka na lang ng tama. Ang hirap mag-decide, doon ka sa tama. Yun. Kasama din yung finances mo kapag decide ka na. So, it will take time talaga minsan. Minsan, pag bata ka pa, mali-mali pa diskarte natin. Pero, it comes by age din. Okay minsan. okay lang yun. Pero dapat, habang tumatanda ka, may personal responsibility ka na, sense of responsibility. Okay? Next. Ito yung kanina, mahaba na ang pasensya mo. Habaan mo pa. You are patient with your wants. May mga gusto kasi tayo na wala pa, tapos nagiging bitter tayo. Sabi nung kaibigan ko, gratitude daw kesa malungkot. Gratitude kung anong meron. Maghintay na lang patiently. You have self-control with your actions and can delay your gratifications. Okay? Patience. Number 6. Pasensya. Number 7, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Yan. Okay? You believe that the choices you make can change your lifestyle. Lagi kang may hope. Don't lose hope. You diba? are hopeful. Yan. Kung meron mang pagkakamali, may hope pa rin. Okay lang yan. Tama. Next. Pag-asa lang. Diba? Next. You are a giver. Nagbibigay ka na ngayon. Hindi ka na take lang ng take. Nag-give ka na ngayon. May sense of sacrifice ka na ngayon. Sa loved ones mo, sa mga kaibigan mo, hindi ka na lang kabig ng kabig. Bibigay ka na. Oy, kailangan ikaw naman ang magbibigay. You're a giver na. Kasi bakit? Mature ka na eh. Alam mo may mga bagay na may possession ka ngayon na hindi naman talaga kaya. Ang nakakalungkot, may mga gusto tayo sa buhay na pag nakuha natin, hindi rin naman tayo masaya. Katulad ng, sample, fame, pera. Wala ito lahat ng Kulang ito yan. kapag, Kulang hindi, pa yan. kapag wala kang sariling kaligayahan sa puso. Tingnan mo yung ibang tao ngayon, yung mga meron na ang lahat, diba? Pero hindi masaya. Nare-realize nila na may kulang pa rin sa kanila. Hindi sila masaya. May Kaya- problema pa rin sila. Kaya ako, hindi na ako nangangarap ng kahit ano pa na masihigit sa meron ako ngayon. Kung anong dumating, yun na lang. Diba? Papasalamat ka lang kung anong meron. Kasi yung mga bagay na hiningi mo, I'm sure hindi ka rin naman pasasayahin yan. Dahil yung mga simpleng bagay sa paligid mo, yun talagang totoong papasaya sa'yo. Like, personal relationship. Mismo. Yan. Next, independent ka na. Marunong ka na tumayo sa sarili mong paa. Approved. Okay, you can take responsibility for your actions. You can handle commitments. Hindi ka natakot to be independent. And kaya mo ang iyong sarili at mag-decide para sa iyong sarili. Next, you can step out of your comfort zone. Kapag mature na, umaalis na sa comfort zone. Maraming ganito. Hindi makaalis sa kanyang comfort zone. Alis na. Alis na. Gusto mo yung mangyari nyo. Ayaw nyo namang umalis sa comfort ng mga magulang nyo. Halimbawa, matatanda na kayo, ha? Pero ayaw mong umalis. Sa pension na lang ako ni inay. Putanen. Putanen, papi. Okay? Alis sa comfort zone. Katulad ng yung trabaho mo, wala nang nangyayari. No offense, ha? Kaya lang, komportable ka lang. Sanay ka na kasi. Pero alam mo, hindi na kaya. Hindi na nabibigay ang pangangailangan mo. May pamilya ka naghihintay. O kaya, may iba kang mas kailangan gawin. Kaya lang, comfort zone eh. Wala tuloy nangyari sa'yo. Natakot ka. So, kapag mature na, step out of your comfort zone. Step out of the Last, ito ang pinakamahalaga. Mature ka na kapag you live in the present. Hindi ka na nabubuhay sa nakaraan. Hindi ka na nakatali
sa mali ng nakaraan mo. O kaya hindi ka na naninisi, yung magulang ko kasi naghiwalay nung bata pa kami. Yan ang mga linya, di ba? Iniwan kasi ako ng hayop na boyfriend ko. Hindi kasi ako pinag-aral ng nanay ko eh. Nanakawan kasi ako. O kaya naloko ako sa negosyo. Pag mature ka na, haharapin mo na yung present at yung future. Okay, masakit, easier said than done, than actually doing it. Pero yun talagang kailangan gawin. Kailangan mabuhay sa kasalukuyan. Yan. So mature ka na kapag meron ka sa mga bagay na ito. At sana maging mature na tayo. Thank you. PK's List. Okay, that would be it. Yan po ang ating PK's List. Pwede i-text ni Papa Kigo yan.